kasi recently nagkaroon ng yung condition ng mga ng mga production people, lalo na yung mga director na namamatay dahil sa working hours. Ano pong take nyo sa ganung ano? Tawag dito, kahit sabing indie naman yung mga ginagawa ko, marami rin ako nakakatrabaho ng malalaking artista eh. Hindi ko naman sinasabing lahat. Minsan, may problema rin kasi dun sa mga malalaking artista eh. Kaya nalilate yung shoot. So kung aagahan din siguro yung pag-grind ng pelikula, maagang matatapos. At siguro, iba't ibang production naman yan eh. Hindi ko nakikita kasi yung problema ng puyatan eh. Ewan ko lang, dahil siguro, hindi ko hinahabol na matapos agad dahil mayroon ng airing or profit-oriented kasi itong gagawin natin, kaya kailangan mabilisan eh. Sa amin kasi sa Sinilarga Production, may nap time. Tapos ang treatment ko talaga sa shoot, parang picnic kami. Kung may nakikita kaming crew na kahit ako mismo magnanap ako. Nap time, 20 minutes, 30 minutes. So, sa tingin ko dito, yung mismong production na yon ang gagawa ng sistema niya. At nakikita mong pagod ang mga tao, siguro sa'yo naman galing yon. Siguro, bilang director at producer na rin, sinasabihan ko sila, pagod na ba? Kaya pa ba? Ganun. So, dapat maging concerned ka eh. Siguro dahil nga maliit ka lang ng production at ang parang objective mo, hindi naman yung kumita or may palabas agad, may hinahabol ka eh. So, I think ganun lang naman yun eh. Yun, concern lang dun sa mga tao dapat. May concern ka, tapos dahil nga barkadahan din kami sa shoot, nalalaman mo kung anong needs nila. So, yun, mag-a-adjust ka talaga. So, hindi ako naniniwala doon na, I mean, yung production na yun eh, siya na nga handle nun eh. So, yung mga 12 hours na yun, pwede naman gawin yun eh. Pero siyempre, kung lahat makikikooperate, lahat, I mean, di ba, magkakaroon ng unity na, sige, ang cut-off natin 12, walang puyatan. Pwede naman yun eh. Basta lahat, aayon dun sa, di ba, dun sa shoot. Hindi lang yung isa lang nasusunod. Minsan kasi siyempre, artistang malaki yung laging late, laging...